title. Kaya tayo nandito ngayon kasi nagpapasalamat po tayo sa buhay na ipinagkakaloob niya. Na sa kahirapan,
o sa kaginhawaan man, ililigtas tayo para magkasama-sama at para makapagnilay, hindi lang para po makapagpasalamat. Ito rin po yung isang paraan para mga kapatid makapagnilay, makapagmuni-muni kung tayo yung nalalamig sa ating pananampalataya, kung tayo may pag-aalinlangan, kung mayroon tayong alalahanin, di ba nakalagay dito sa ating programa, yung santabi muna natin ng lahat ng suliranin, kabalisahan, at alalahan. yan. Upang maging handa ang puso, kaluluwa at espiritu natin sa araw na ito. Message na napagsasabay mo yung tungkulin mo sa Diyos at tungkulin mo sa iyong pamilya at sa inyo mismo sa sarili para sa iyong mga pangarap sa buhay. Pero syempre, Brad, di ko naman yun magagawa kung di rin dahil sa Kanya. Yan nga, sis. Kahit naman mag-aral ako ng mag-aral, kung hindi niya ibibigay, diba? Di ko rin makukuha yun. Ibig sabihin, hindi ka lang umaasa sa sarili mo, sis. O naman, kailangan akong tiwala sa sarili. Kaya ako, hindi ka ako bumibilib sa'yo kasi nga, talagang umaasa ka sa Diyos, hindi lang sa sarili mo. Kasi doon nga po tayo sigurado magtatagumpay. Oo, Brad. Kahit ano ibigay niya sa atin, kung hindi ka man naging magna, Magnum. hindi mo natatanungin, muntik na ako maging suman. Oh, mas ibang level ka pala eh. Sumasampo. Ayan, sis, para hindi na magtagal ang ating... Kanina nakaraan na yung first batch. Yeah. Ngayon yung second batch. Pero yung mga highlights kanina, Brad, yung bata, Yeah. tinalo pa ako eh. Siguro, sabi nga ni Sis IC kanina, gusto niyang makaduet. Susunod na pasalamat. Galing, nakailang pa lang kaya yung audience doon. Saka nadadama natin, pagka yung isang bata na umaawit, na parang galing sa puso sis, Brad. hindi siya nahihiya, talagang tinututukan niya yung bawat letra na sa himnaryo. Tsaka hindi basta awit lang, nasa tono, Brad. Ayan pa, may pinagmanahan. Kaya po ngayong hapong ito, simulan po natin ang marami ang kilig, mga kapatid. Nakaraan na yung 4 na lokal. So, yung tatawagin po natin ngayon ay yung isa pang lokal na nagiging masigla rin sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya tawagin na natin ang lokal ng Hagod. Palakpakan po natin sila, mga kapatid.
malusog na pasalamat, hindi ka na makapagpasalamat, di ba? Kaya kahit busog na eh, Kailangan at na pa rin. Dahil, mga kapatid, talaga namang di natin hawak ang ating buhay, di ba? Kaya po ang bawat sandali, na katulad ng pagkakataon na ito, ay samantalahin natin para makapag-alay sa Diyos. Brad. Pero ito munang susunod. Sino kaya yan, sis? Oo nga eh. Pero Brad, hangang-hanga talaga ako dito. Kasi parang dati, parang hindi naman siya ganun ka-active sa iglesia eh. Tapos, yung ko, ang galing talaga ng pagbabago. Biglang, Yung nangyari kasi, sis. oo nga, biglang nagkaroon ng lakas ng loob na maghandog, yung pagsasalita niya sa harap, tsaka yung sa pamumuhay niya talaga, kitang-kita mong may nagbago. Ano kaya yun, Brad? Yeah. Pero syempre, dahil yun sa tulong ng Diyos, di ba, Brad? Kaya ipapakilala ko na po yung susunod na maghahandog. Ito po ay solong bilang na galing kay Brad Ernie Mangahas. Palakpakan niya po na. Di po natin alam yung mga kalooban, pero di po, kumbaga, maraming kadahilanan kung bakit di natin sila nakakasama. At yung iba na mayapa na sa buhay, nakapanginayang kasi siyempre sama-sama tayong naglilingkod. At isa doon, tayong lahat ay nagpapalakasan sa isa't isa. Kung dumarating yung kahinaan, nandiyan dyan yung mga kapatid natin. Kaya minsan nga, yun. Siguro sa kanta na lang po mga kapatid, kung ano lang po i-share. Sana po gabayan ako ng Diyos na mayari ko yung kanta. Baka hindi ko na naman po mayari. Sa Diyos Ama, ang pagliligtas niya sa ating buhay. Kung mawawala ka sa araw na ito, paano ang handog inulila mo? Sayang kapatid ang sinumpaan at ang pagmamahalang tunay. Nais mo bang kalimutang ganap ang kanyang pangako na buhay? Kung mawawala ka sa piling ko sila, paano ang handog na alay sa Diyos?
hirap ang dinaranas, ipinilit po nila makarating sa arawan ng ating salamat na ito. Salamat po sa inyo mga kapatid. At ang mga tiga-Christian, Paulis, at ang tiga-Paumbong, ang Malolos, na ang Malolos hanggang sa mga huling sandaling ito patuloy na iniibig na at nagsisikap na madagdagan pa ang mga kapatid sa Malolos. Maraming salamat sa inyo. Sa Baliwag Hapla. Kasi lahat na lang po. Kasi isa na po ang tiga-Baliwag eh. Parada nga pala. Isa na po. Bago po ang lahat, bayaan yung batiin ko ang ating ilang panauhin. Yung pumbayo ng aking anak na si Michael, si Sonic. Palakpakan po natin. Si kanyang bilas na si Miriam, palakpakan din po natin. Nagpapasalamat din po ako doon sa mga taga-Isabela. Sa layo na yun, nakarating sila rito. Palakpakan po natin ang mga taga-Isabela. Ako po medyo parang kinurot ang aking damdamin kanina nung iabot sa akin itong
sinasabi yan daw para souvenir. Yung pala, iba-iba pala tayo ng mga natanggap na caricature. Ang nakalagay dito ay yung sinasabi sa Lucas 12:32. Huwag kayong mga takot, munting kawan, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong Ama ang sa inyo ibigay ang kaharian. Naisip ko nga na siguro tayo labi lamang ng mga dati nating mga kasama. Sila malalaking kongregasyon na naglalakihan ang kanilang mga at malalawak na ang kanilang narating na dahon ng kanilang mga pangangaral. Subalit, hindi naman ako nalulungkot sapagkat nalalaman ko na tayo mga kapatid ay nagsama-sama sa katwiran lang. Sapagkat ang sinasabi sa banal na kasulatan, tayo hindi tayo kumaliwa, hindi tayo kumanan. Diretso ang ating naging takbo. Sapagkat kung naalala ninyo, madalas na sinasabi yan ni kapatid na Ikoy. Katunayan po, sila ay nakatakbo ng kaliwa at may tumakbo ng kanan. Yung pong pagbabawal ng pag-aasawa, katunayan, isang matibay na maliwanag na sa kanila sa ngayon ay pwede na rin mag-asawa. Katunayan lamang na minsan ay niyakap nila ang kautusan na pagbabawal ng pag-aasawa. Tayo po, kailanman hindi natin pinaniwalaan na ang mga Kristiyano sa huling panahon ay pagbawalan para huwag mag-asawa. Ako'y naniniwala, munti man ang ating kawan, naniniwala akong nakahiling sa atin ang pakinig at pagkalinga ng ating Diyos Ama. Palakpakan po natin ang Diyos. Ang aawitin ko po ito ay madalas ko na po itong kinakanta. Hindi ko ba mawari kung bakit ito ang naging paboritong awitin ko. Lagi na kung ako ay kinakakanta. Number 60.
magigiting na kalalakihan. Si Brad Arvin, si Brad Daryl, at si Brad Michael. Palakpakan po natin si... Hindi ko inaasahan yun ah. Nagpaparinig ka na, Brad. Yun nga, gusto ko nang makita ang ganda ng lahi. Ayan. Napakaganda ng kanilang inawit. Dakilang pag-ibig ni Jesus. Kaya nga sinabi ko, mga lover boys. Kasi talaga yung pag-ibig, malaki nagagawa sa ating pananampalataya, mga kapatid. Dahil kung wala ito, hindi malulubos. Di ba yung sa tatlong ang pananampalataya, pag-asa, pag-ibig? Pero yung pag-ibig, siya yung pinakadakila sa ayun nga, sis. Kaya yan, talagang, ako nga sis, pinag-aaralan ko talaga ito eh. Pag nag-aaral ako ng Bible, pinag-aaralan ko kung gano'n talaga yung pag-ibig ng ating Panginoon para sa atin. Hindi naman yun masusukat, di ba? Yun nga eh. Kahit na anong pag-aaral ko, talagang hindi yata ako matatapos. Pero, speaking of magandang lahi, syempre yung susunod magandang lahi din. O ba, syempre. Kaya, palakpakan na po natin nang makita na po natin ang kagandahan ng lahi ng Pamilya Arellano at Pamilya Payongayo. Sa pangunguna po ni kapatid na Ros at Mrs. Marusa, at sa Payongayo po si kapatid na Army at si Brad Dar. Kasama po ang kanilang mga anak at mga apo. Ayan. Sama-sama po natin silang pakinggan sa kanilang awitin. Amin.
Rositas. Pero kahit pa paano po siguro, napaliwanagan ko siya ng kahit pa paano sa banal na kasulatan. Kaya nakakamiss din talaga si Lola Minya dahil kung nandito lang siya, panigurado kasama siya nila Tita Army na aawit sa Diyos. Natutuwa siya ngayon dahil yun nga po yung pangarap niya sa mga apo niya. Na-share nga po siya sa akin na meron siyang isang apo na nabautismon. Sabi ko, wala po tayong magagawa dun. Nasa kanyang mga desisyon, wala po sa atin o hindi namamana. Dahil ang bata, lumalaki ng may sarili. Sa ating Panginoong Diyos, kung ano naman po ang mangyayari. Kaya po ngayon, wala sa maramihang piling. Duet naman po ito. At sa tingin ko po, isa rin po ito sa pinaka-aabangan ng mga kapatid. Yung, di ba, napakasarap ng ating kinalalagyan ngayon. Dati, nasa mainit lang tayo. Oo nga, parang dati pay-pay ng pay-pay yung mga kapatid eh. Oo, kaya ngayon, ginhawa. Presko. Kaya lang, minsan parang lumalabas yung aircon sis eh. Ay, lamig pala eh, lamig. Kasi minsan labas-pasok na. Dama ko dito yung init. Pero samantalayin po natin ngayon na nandito tayo ngayon sa pakikinig ng mga awitin, lalong higit sa duet na ito. Mas palalamigin pa nila ang ating hawak. Ayan, lalong bubusugin ang ating kaluluwa kasi pag ito nag-tandem, mapapawi ang uhaw, no? Ang dami na. talaga naman. Pakilala na natin si Sis IC at si Brad Mark Anthony Bernardo. na po namin gawin ulit. Pero promise magagawa po ulit kayo ng bagong duet next time.
nasa pwesto natin, pero lumamig bigla eh. Pero naisip ko nga tuloy, baka sa susunod, sa TV ko na sila makita. Hindi, malayo yan na rin. Justice. Parang nararamdaman ko na mapapanood natin sila sa channel 2 o channel 5. Eh di pag nangyari yung Brad, naghahawak ako ng tarpaulin. Oo, nasama ko sa iyo pagka feature tayo. At yun nga, yung kanilang inawit eh, napakagandang mensahe. Na maalala natin ngayon, di ba, sa Katoliko, Biyernes Santo. Ngayon, di ba, nung nasa biyahe natin, may mga naglalakad na dugo, may mga dugo sa likod. Yun eh, minsan maalala po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kung ano nangyari sa kanya, di ba? Pero sana talaga dinodonate na lang nila yun. Yan, yun nga. Eh, sabi nga, kanya-kanya paniniwala. Igalang na lang natin ang isa't isa. Yun nga lang, yung nakatinig ko nga kanina, yung landas na patungo sa iyo, walang ibang daan kasi kundi si Kristo lamang. Di ba? Yung kanyang aral, pag sinunod natin, yung pamumuhay natin magiging wasto. Di ba, sis? At ngayon po, umiba po ulit tayo ng korte. Kung puro awit po kanina, ito naman po. Bumalik ulit tayo. Wala naman po ito. So, alam na po natin kung sino yung susunod. Ayan. Kaya po, palakpakan po natin. Si Brad Benji. Ayan, si kapatid na Benji. Itong tutulay kong ito ay nahanggang ko sa inyo mga taga-Isabela at saka inyong lahat mga kapatid. Ang pamagat po ng aking tutulayin ay pagtupad sa tungkulin. Ako ngayon maghahandog sa Diyos Amang Darakila. Bibigkas po ng tulain sa inyong kalagitnaan. Ang hiling ko sa kapatid, masigapong palakpakan. Upang kahit sa palakpak, ang puso ko'y lumigaya. Tayo ngayon'y nagpipisan sa araw ng pasalamat. Maghahandog sa Diyos Ama ng pagpurit pagwalhati. Pasalamat nating lahat, taon-taon ginaganap ng lahat ng kapatirang naglilingkod sa iglesia. Isang lokal na malayo ang di ko malilimutan, ang lokal ng Isabelang bahagi ng ating buhay. Ang hirap at pagtitiis, hindi nila alintana. Matapat lang ang tungkulin at sa Diyos ay sumunod. Ang hirap ng paglalakbay, hindi nila alintana. Malayo man ang Bulacan, lagi silang dumadalo. Palibhasan, matitibay, sa kabila ng kahirapan. Pan-Diyos Ama na katwiran ay lagi nang nasa puso. Lalo tayong magtumibay sa pagtupad ng tungkulin. Pagkat ating namamalas, malapit na yung araw. Mga aral at katwirang nasa puso ay natanim. Buong ingat na tuparin hanggang tayo'y may lakas pa. Tayong lahat naririto'y mag-aalay ng pasalamat
sa Diyos Amang mahabagin na lagi nang nagbibigay. Lahat nating kailangan, kalusugan, pati buhay. Pasalamat, tanging ganti ng lahat ng naglilingkod. Nais ko'y tayong lahat maglingkod ng buong ingat. Ang nais ko'y tayong lahat maging dapat sa Diyos Ama. Nais ko'y tayong lahat sama-sama makarating sa mithiing pinangang na buhay na walang hanggan. Ang lahat ng mga luhang lagi nating kaulayo. Ang lahat ng mga lungkot, Diyos at hapis at pag-abag, ito'y lahat mapapawi pagdating sa paraiso. Ligaya na ng kapatid, kaligtasan ay makamtan. Tayong lahat matatanda at ilang maggagawa, sama-samang bumalikat sa tungkulin sa iglesia. Tulong-tulong sa pag-unlad nitong ating kapisanan upang tayo'y lumaganap sa darating pang panahon. Ligaya na nating lahat kung tayo ay makarating. Ligaya na nating lahat. Ang Diyos Ama'y makapiling. Ligaya na nating lahat. Ang mithiing pinangarap na makamtan kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat. Amen.
sa pamilya Lim. Kumangan na kami sa harap, Brad, paglingon ko nag-iiyak. Ayun na sis, kaya damang-damang mo ang pag-ibig sa Diyos at lalong higit yung pag-ibig ninyo sa isa't isa sis. Kasi damang-damang ko yung pagtutulungan ninyo. Pagtutulungan na mairaos yun. Oo, yung bawat isa na pag nakikita ko sa Facebook talaga, kumbaga, happy family. Yun ang maganda na masaya yung pamilya, masaya pang naglilingkod sa Diyos. Di ba? Sama-sama kasi, siyempre, sa katulad ko, minsan talaga magkakaayo-ayo-walay. Ganun po yata talaga siguro. May dahilan ng Diyos. Alam ko, pagdating ng araw, loobin ng Diyos na magkasama-sama ulit kami dito sa aming sinampalataya mananampalataya ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yung nakikita natin. Future. Nga. Yung ngayon, patakbo-takbo lang. Pero malay natin, di ba, Brad, malang araw. May presidente dyan. Diba? May mayor. Oo nga, Brad. May manggagawa. Yun ang maganda. Ayun, di ba? Marami, kaya wag po tayong tumigil sa paglilingkod dahil napakarami po nito. Oo nga. Di ba sis? Ayan. Sabi nga ni ng ating pambansang bayani, Ang kabataan. ang pag-asa ng bayan. Kaya po, tawagin na po natin ang lahat ng kabataan, kasama po yung maliliit na kasama po natin ngayon na kabataan. Halina po kayo dito sa entablado. Lahat po ng ating kabataan. Palakpakan po natin sila mga kapatid. nahihirapan din. Dahil ang dalawa kong anak talagang makakulit. Pero nalawin ng Diyos.
na mapaunawa ko sa kanila ang mga aral ng ating Panginoon sa Kristo pagdating ng araw. Kaya kung palakpakan ulit natin ang ating mga kabataan na nag-alay sa Brad, yung susunod, parang ebidensya din to na kung ano ang puno siya ang Ayan. bunga. Saka ito, lagi kong sinusubaybayan. Ito'y pasalamat. Kakaiba kasi yung timbre ng... Iba yung karisma na bro. Sis. Sis. Hello, anak. Ayan. Ayan. Kasi nga, itong nakita ko ang pangalan, inaalala ko to, Brad to eh. Kaya nakita ko, hindi naman sis. Brad din. Kaya, ayun. Talagang pag siya'y umawit, damang-dama mo sa kanyang puso. Ang bawat letrang lumalabas sa kanyang bibig. Kaya wala nang patumpik-tumpik pa. Kara-kara. Tawagin na natin si Brad Michael. Leonardo. Nakapaan mo natin siya. Ay takilang katapatan. Ang awitin pong ito ay buong puso kong inihahandog sa una sa Panginoon. Pangalawa po ay sa inyong lahat mga kapatid na ako po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat sa kabila ng mga pagkukulang at mga pagkakamali ay patuloy siyang nagbibigay ng biyaya sa bawat isa sa atin at nagliligtas sa bawat isa sa atin. Sana po ay gusto. Sadyang kaibuti ng ating Panginoon, pagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng pintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay.
Dakila ka, O Diyos, dapat ka ng tunay mula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Oh, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa, kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin, noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos, sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa, kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin, noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Salamat po. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Ayun, saka napakaganda ng mensahe ng kanyang inawit. Talagang pinag-practicean niya to, sis. Kitang-kita naman, Brad. Tsaka ayun, sana yung napakinggan natin, hindi lamang natin nadinig. Ay sa puso nito. Ayun, ay sa puso din natin kasi napakaganda po ng mensahe. Talagang maasahan po natin ng ating Panginoon Diyos. Oh, Brad, kasi kung sa tao ka lang aasa, di ba? Minsan, pwede ka niyang iwan, Yun. madi-disappoint ka sa kanya. Pwede Pero kapag sa Diyos, alam nating perfecto ang Diyos at alam niya kung ano yung pinakamabuti sa bawat isa sa atin. At yun yung gagawin niya. Sa bawat sandali ng ating buhay, minsan talagang dumarating sa atin yung kahirapan, kabalisahan. Minsan, nakukuha natin yung lakas ng loob sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kapatid. Pero higit talagang may nagpapakilos dito sa mga taong ito. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kasi minsan kala mo wala kang pag-asa, pero darating minsan. Nandiyan dyan yung mga kapatid, nandiyan dyan yung mga kaibigan, darating na lang bigla kahit hindi mananampalataya. Minsan may gagamitin ng ating Panginoon Diyos para makatulong sa bawat isa sa atin. Basta umasa lang po tayo lagi sa ating Panginoong Kristo. Ayan. Kaya po, maraming salamat ulit kay Michael Bernardo at sana po sa susunod na pasalamatan natin ay matinig pa ulit natin siya na Sure you can, Brad. aabangan ko ulit siya. Ayan. Sabi mo nga, look, sabi mo nga, Brad, sayang naman yung mahabang biyahe nila kung hindi natin sila Tatawagan ulit dito sa tatawagin Entablado. at maririnig ang kanilang magandang tinig. Kaya, Tawagin na po natin ang ating kapatid sa lokal ng Isabela. Kanina po kasama nila ako pero ngayon sila dalawa na po ang magtutulungan at aawit para sa ating Panginoong Kristo. Kaya po tawagin na po natin si si Brad, kapatid na Ricardo Gutang at Danny De Los Reyes. Palakpakan po natin sila. Sumasabog na palakpakan.
Sa
time na umakit ako dito sa stage, hindi man lang ako magbigay ng magandang umaga o magandang hapon, gano'n. Eh, pasensya na kayo mga kapatid. Ngayon, kung yung awit na namin to, magandang hapon sa inyo. Maraming salamat. Good afternoon, Sir Brad. Magandang hapon po ulit sa ating lahat. Gising pa ba tayo mga kapatid? Ginising ulit tayo ni Brad Ricardo at ni Brad Dani, di ba sis? Oo, Brad. Pero itong susunod, gigisingin pa hanggang dilat na tayo. Trio to. Pero napag-usapan namin, Naisama na yung buong pamilya. Bilang isang apelido lang naman sila. sa pangunguna po ni kapatid na Roberto Benaventura Raimundo Benaventura at Orlando Benaventura. Natawagan po namin ng Pamilya Benaventura. Benaventura. Ayan, palakpakan po namin sila mga kapatid. Diyos na dumami pa ang Benaventura na mananampalataya sa lokal ng Malolos. Dalangin po natin lahat yung mga kapatid para po sa lalong ikasusulong ng ating pinagsasama-samahan. Di ba kapatid? At puro sunod-sunod na pamilya pala itong maghahandog sa atin. At itong susunod na pamilya, lagi kasi itong nire-request sa akin sa akin ni Sis India ang tuwing mga awitan. Ako sis, tawagin mo nga. Ganun siya. Kaya tawagin na natin, Brad, ang Pamilya Paraiso at Reyes. Ayan, palakpakan po natin ang kanilang pamilya na mula sa lokal ng Malolos.
matibay pa sa ating paglilingkod sa Diyos. At sama-sama pa rin po ang lokal ng Malolos sa mga susunod pang pasalamatan na gaganapin natin. Ayan. Ayan, Brad. Sabi mo nga kanina, parang sunod-sunod na pamilya to. At itong huling pamilya na Brad, na tatawagin natin, syempre, huli man sila, ay hindi pa rin sila papahuli. Yung pamilyang ito, kumbaga, nasabi nating mga talentado kasi talaga parang pinagkaluban sila na magagandang tinig, husay sa pagiging parang nasa lahi. Kaya po, hindi na po namin kayo paghihintayin kung sino sila kasi naniniwala akong alam nyo na rin kung sino ang sinasabi namin. Kaya po, tawagin na po natin ang pamilya Bernardo at Ison. Palakpakan po natin. sama-sama po ang mga pamilyang nag-aandog para sa Diyos Ama at sa Kanyang Anak. Kaya po matapos po ang mga pamilya
Solo na lang ulit tayo muna, Brad. Balik po tayo sa solo. Mga kapatid, Ito, Brad, may request. special request po. Gusto kasi po, Ayan, sige. ayun, dahil nga po malayo pa yung pinanggalingan nila at di pa nga natin naririnig siya mag-solo. Sayang naman po kung palalagpasin natin yung pagkakataong ito. Kaya Brad, tawagin na natin si Brad Danny. Palakpakan po natin si Brad Danny Manos Perez. Para sa isang solong awitin. Ayan. Ngayon, para sa iyo ito, kapatid. Please ka lang. Maraming salamat po. Salamat po, kapatid na Danny. Tayong manampalataya sa ating Panginoon Diyos dahil sigurado hindi niya tayo pababayaan. Diba kapatid? Kahit sa diba nag-aaral ka kapatid, parang pag nagpo-post ka sa Facebook, parang hirap na hirap ka. Pero sa totoo lang, parang hindi yata eh. Uy, Kasi nasa likod mo ang ating Panginoon sa Kristo. Na patuloy kang inaalalayan kahit sa anong hirap. Kaya po yun mga kapatid, basta magtiis lang po tayo. Magtiis tayo ng magtiis para makamit natin ang buhay na walang hanggan. ayan, right. Kasi sa pagkakaalala ko talaga, yung susunod nating kapatid, dalawa yung prepare niyang kanta para sa pagsosolo niya. Yun, talagang Ayan, so salamat sa Diyos. alam ko namang hindi siya pinagsasama
sawaan dahil yung boses niya yung isa sa pinaka-aabangan, di ba, Brad? Baka makita natin to sa television. Lagi na papasok. Kaya tawagin na po natin, sis. Si sis ay si Kathy. Yeah. Ginintoang. Inig. Alam mo, Brad, yan yung boses talaga na gusto ko ma-achieve. Hindi naman malayo, basta dinasal mo sa Diyos, kapatid eh. Kaya nga ako rin, kaya lumalakas ang loob ko pagka narinig ko silang umaawit dito. Ewan ko ba, pag kasi pumupunta na, kesyo na nga, parang nakakati na yung nanginginig na ako. Yung kanta ko nga kanina, dinig ko naman maganda yun nung sa banyo ko talagang rinapractice. Palagay ko, konti na lang eh. Konti. Konting-konti na lang, ando doon ka na sa level ni kapatid. Parang hindi. Oo,
Oo, magtiwala lang tayo. Kaya nga sabi sa kanta, magtapat ka lang. Tiwala. Ayan, tiwala lang sa sarili. Tapos magtapat po tayo sa ating Panginoon. Sa buhay na ito, sigurado makakamdam natin yung buhay na pinapangako ng ating Panginoon Diyos. Hanggang sa marating natin yung buhay na walang hanggan. Basta magtapat ka sa Kanya. Diba? At dahil sa pagtatapat na yan, Brad, mukhang pupunta ka ulit sa stage ngayon. Pero kasama mo na yung mga taong naging kasabay mo sa pagsulong nung iyong pananampalataya. Tama mo, Brad? Kaya itong aawitin namin na to kailangan mag-click. Oo naman, tiwala lang. Kumbaga, sumikat ang number 87. Nung nakaraan, sumikat ang number 69. Ngayon, meron kaming inihanda. Kasi nga, pasabog ba yan? Ayun, kaya kabang-abang, pakinggan niyo po mabuti ang aming aawitin. Tinatawagan ko na po ang Konseho ng Kabataan. Palakpakan ko natin. Search po ito ng ating Panginoon sa Panginoon. Ang Iglesia ng Diyos at kay Kristo Jesus, ang sa taong sino man dito'y magsipaso ay ililigtas din Jesus. Ang tunay na katwiran na walang kamalian sa Iglesia ay inaaral na maging sa katwiran. Umangat mong paglingkod sa Diyos na Ama, pumasok ka sa Iglesia. Dapat palindog ang doktrina, bagong buhay at pag-asa. Ang tunay na katwiran na walang kamalian na aral sa Iglesia ay inaaral na maging sa kalanginilan. Ang pulis ko natin sa hanggang araw, kapirang inom ng gabi, pagbabalik loob ng Jesus pumili, ating ay mga kapatid. Ang tunay na katwiran na walang kamalian na aral sa Iglesia ay inaaral na maging sa kalanginilan. Nare-research mo ba? Ang kanta mo yun, di ba, Brad? Napapaganda. Kumbaga, pag sa hapon ka sumukat, pag yun ang inawit, Nagising ka. gigising ang iyong Natutulog na katawan mo. ayun. Kaya po, kung nagising po tayo sa inawit ng aking mga kasamahan sa konseho, sama si kapatid Nalando, ay tinatawagan naman po namin ang lupon ng matatanda at manggagawa para sa maramihang tinig. Ayan. Ito po ang Naging gabay ng bawat ito po isa sa ang atin. nagagabay sa atin. Kumbaga ito yung pundasyon. Kumbaga sa aral ng ating Panginoon Diyos, sila yung nag-ahatid sa atin ng mga mabubuting balita ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya palakpakan po natin muli ang lupon ng mga matatanda at manggagawa. Pwede po bang makainom ng himnaryo? Tatlo po. Marunong ang aking puso
di ba? Kung bakit dapat nasain ang salita ng Diyos. Kaya package deal nga daw yun sa nasasadya tayo sa banal na kasulatan. Para general. Yung mapalad ka ang bumabasa at nakikinig at tumutupad ng mga sulat ng bulan. Kaya po ngayon nadako tayo sa pinakamahalagang importante. Pinakamahalagang importante. Ayan. Kitang-kita na napaka-importante talaga. Talagang mahalaga na, importante pa. Kaya kurot-kurotin ako natin yung sarili natin at gising-gisingin na po natin yung kaluluwa natin. Tapos Diosis, siyempre may bisita tayo, makikita yung pamamaraan ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya po inaanyayahan ko din po yung mga kapatid natin na hindi pa mananampalataya ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasahin po natin ang salita ng Diyos. Kahit na ano ka pang reliyon, sana sa oras na ito ng aming pag-aaral ay samahan nyo kami. Dahil ako po lubos na may background kasi sa teksto, kaya sana pakinggan po natin mabuti. Sana nasahin natin lahat ng salita ng Diyos. Kaya, Brad, tawagin na natin si kapatid na Ramil Fabian upang pangunahan ang pag-aaral sa banal na kasulatan. Palakpakan po natin siya, mga kapatid. Muli po ako si Sis Eliza Carmi. At ako naman po si kapatid na Ernie Mangaras. Magandang hapon po ulit sa inyo. Ito upang malubos ang ating masasalamat sa harapan ng ating Diyos. Hindi po ako sanay sa aircon eh. Kinakabahan ako. Madalas ako mapunta na siya. Saray kasi ako sa pamaypay lang. Pinagpapaunahan ko na rin po yun. Kung ito'y oras ng madali tayong tapuan ng antok. Sana naman po'y tiyagain po natin at sana po'y pilitin natin hindi makatulog. Magtatalaga po ako ng Marshall. Brad, mga Brad, kung may matutulog, i-off yung lahat ng aircon. I-off natin yung aircon para mainitan sila, mawala sila sa kontrasyon sa mga kapatid, di naman po ila sa ating lahat na sa araw na ito ay kalisabay po natin ang mga kababayan, kamag-anak o kapamilya po natin mga Katoliko
sa pagkaraos po ng kanilang paniniwala. Tayo po ay nagdadaos sa pechang ito hindi dahil sa sineselebrate din po natin yung mahal na araw. Dahil alam naman po natin lahat na ito po'y holiday, ano po, mas marami po sa atin ang makakarating gawa nga po ng wala pong trabaho sa pechang ito. Ngayon po ay kung nga po kasabay po natin yung mga kaibayo po natin sa pananampalataya sa araw na ito, ang ating pong maiksing aralin at tatalakay sa pagkakataon ito ay meron pong kinalaman. Meron pong kinalaman sa mahal na araw, ano po, kasi yung pong mahal na araw ay yung po sa paniniwala ng ating mga kaibigang Katoliko, hindi naman po sa kung muna babanggit sila ay tayo po yung nangaaglahi or pinupuna po natin yung kanilang pananampalataya o paniniwala. Sakayon lang din po sa banal na kasulatan ay sikapin po natin sa araw na ito na mabigyang linaw sa ating lahat yung pong kahalagahan na pagkamatay ng ating Panginoon sa Kristo. At ito naman po yung pinagdiriwang ngayon ng marami pong tao sa panahon ito. Kaya nga po alamin po natin kung ano po ba yung mga nangyari at pinagdaanan ng ating Panginoon sa Kristo at ano po yung halaga na dapat nating makita sa mga nagawa at ginawa ng ating Panginoon sa Kristo para sa ating mga tao. Kasi po ang paniniwala ng iba magmula po yung Lunes Santo, Quaresma, Semana Santa. Yan o yung tinatawag nilang mahal na araw. Kasi dapat isipin natin na intindihin natin ang pagmamahal sa araw o pagmamahal sa ating Panginoon sa Kristo, hindi lang po tuwing mahal na araw. Kaya lang ba natin mamahalagahin yung araw tuwing sumasapit yung ganitong mga araw, pagkakataon o petsa o taon na po. Kailangan yung pagmamahal at pagpapahalaga sa mga araw na inilalagi natin. Sabi nga ng ating Panginoon sa Kristo, pasalin natin ang krus sa araw-araw. Ayan. Marami po kasing mga paniniwala na dapat nating ilinawin. Yung pagpapasal lang ng krus, gaya po nung nakaugalian po ng ating mga kamag-anak, hindi po yun yung literal na itinuturo ng banal na kasulatan. Ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo sa 9 po ng Lucas, papasalin natin yung krus sa araw-araw. Kung ililiteral po natin ito, araw-araw tayo magdadala yung tinatawag na krus. Sabihin yung pagpapasampon ng krus ay naglalarawan po sa mga pagtitiis, mga pasakit na pinagdaanan at pinagdaanan ng ating Panginoon sa Kristo. Katulad din naman ng mga tatanggap kay Kristo, kinakailangan magtiis tayo at magpasakit tayo sa maraming bagay bilang mga alagad niya. Ayan. Ang paksa po natin ay tungkol po sa pagkabuhay. Kasi po pagkatapos po nitong Good Friday, sa linggo po ay linggo ng pagkabuhay, sa paniniwala po ng mga Katoliko. At tayo naman po ay sumasang-ayon doon. Yung pagkabuhay, mga kapatid. Pero huwag nating kakalimutan na yung pagkamatay ng ating Panginoon sa Kristo o yung pagpunta niya rito sa lupa, meron po siyang pinagdaan ng persecution, crucifixion, at resurrection. Tandaan natin, pinahirapan siya, pinako siya sa krus, at muli po siyang nabuhay, mga kapatid. Dito po natin isesentro ang ating pag-aaral sa pagkakataong ito, mga kapatid, upang bigyang linaw at halaga po ng bawat isa atin yung pagkamatay ng ating Panginoong Kristo, mga kapatid. Bakit kailangang pagdaanan pa ni Kristo
ang mga paghihirap. Gayong naniniwala tayong lahat na si Jesus na tinatawag na Kristo ay siyang nag-iisang anak ng Diyos. Bakit ang nag-iisang anak ng Diyos kinakailangan pang maghirap? Kinakailangan pang dumaan sa matinding pasakit, mga kapatid? Ito po ang tanong na ating sasagutin sa tulong po ng banal na kasulatan. Sa aklat po ng Mateo, ganito po ang pahayag at paliwanag ng Biblia upang makita po natin yung kadahilanan kung bakit kailangan at kinakailangan mangyaring maganap sa ating Panginoong Kristo ang ganitong uri ng paghihirap. At hindi naman po basta paghihirap lang. Isang hindi makataong pagpapahirap ang ginawa sa ating Panginoong Kristo. Mamaya po, meron po kami ipakikitang video sa inyo. Nagpapauna na po ako. Yung pong video mapapanood natin, alam naman po natin ito'y pagsasapelikula lang ng huling 12 oras ng buhay ng ating Panginoong Kristo. Ipinakikita at inilalarawan lang po sa video na ating ipakikita mamaya kung gaano kahirap ang dinanas ng Jesus na anak ng Diyos. At ihanda po natin yung ating kalooban. Ano po? Kasi medyo brutal po yung makikita natin. Pero sabi ko nga sa inyo, bakit kailangan pagdaanan ito ng ating Panginoong Kristo? Ang sagot po ay ganito. 26:39. At lumakad siya sa dako paraon, at siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Napakalinaw po ang sinasaad sa aklat na ito kung bakit kailangan pong danasin at pagdaanan po ng ating Panginoong Kristo ang isang brutal na paghihirap sa kamay ng mga Hudyo o ng mga taong nagsakdal sa Kanya. Ang sagot po ng banal na kasulatan sa talatang ating binasa upang magawa ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kung mapapansin po natin sa talata, nung siya po ay manalangin, ano po, sa Ama, nakikiusap na kung maaari sana bilang tao, kasi nag-ano siyang tao, alam niya kung gaano kahirap yung kanyang pagdadaanan. Umiral yung pagiging tao niya, kung baga maaari, lumampas akin ang sarong ito. Kung po pwede lang ikasana, hindi ko na pagdaanan ang matinding paghihirap na ito. Bilang tao, yun yung nasa kanyang kalooban. Pero bilang anak, gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Nanay pa rin sa ating Panginoong Kristo yung pagtalima at pagsunod sa kagustuhan at kalooban ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid.